A blessed day po sa ating lahat. Welcome po sa programang Katolikong Laiko. Ngayong Semana Santa, amin po namin hinihahatid sa inyo ang ating pong taunan o yearly na 7 palabras. Ako nga pala si Marcel Cruz, ang Katolikong Laiko, at inaanyayahan ko po kayo na sama-sama tayong magnilay at samahan natin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpapakasakit sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. At sa ating pagnilay-nilay sa paghihirap at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, napagtatanto natin ang lahat ng makapangwasak na kapangyarihan ng kasalanan at ang napakalaking pag-ibig ni Kristo sa makasalanang sangkatauhan. Sa loob ng 3 oras mula sa katanghaliang tapat hanggang sa 4 ng hapon, nasaksihan ng sansinukob ang pagkapako ni Kristo sa krus na ang tanging layunin ay iligtas ang sangkatauhan sa parusa ng Diyos na nakalaan para sa isang makasalanang daigdig. Sa mga sandaling ito, pagukulan natin ng pansin ang mga binanggit na 7 huling wika ni Jesus sa krus. Pagukulan po natin ng pansin ang bawat wika o salita ng ating Panginoon habang unti-unting nauubos ang tubig at dugo sa kanyang katawan dahil sa dami ng sugat at latay na kanyang tinamo para ipakita sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig, ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tunghayan natin ang bawat ilang pahina ng banal na kasulatan kung saan inilalarawan ang kanyang hirap na dinanas at ang kanyang huling 7 wika para sa ating lahat. Unang huling wika. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ito ang Golgota o mas kilala sa tawag na Calvary. Ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kamakailan, naging maingay ang social media at maging sa mga pahayagan ang tungkol sa mga road rage incident na nangyayari sa iba't ibang dako ng bansa. Nagbabiral nga ang mga tunggalian o awayan sa kalsada na kung saan karamihan dito ay nauuwi sa murahan, sigawan, sakitan at pagkitil ng buhay. Nakakalungkot, di po ba, na ang Pilipinas ay tinaguri ang karamihan sa populasyon ay Kristiyano. Ang tanong, bakit kailangang umabot pa sa ganito? Ang pagtatalo at nag-uuwi sa pagdidilim ng isip at pagpatay. Asan ang pagbibigayan? Asan ang pagrespeto ng bawat mamayan? Nawala na ba talaga ang ganitong magandang kaugalian ng mga Pilipino? Noong unang panahon, sabi ng mga matatanda, kapag ang mga bawat Pilipino ay nagkakasulubong sa kalsada, ang tao ay nagingitian, nagbabatian, o nagpapasensyahan sa kalsada kung may hindi pagkakaunawaan. Tuluyan na nga bang naglaho ang ganitong magandang kaugalian sa ating mga Pilipino? Abi, kailangan po nating suriin ang ating mga sarili. Kung may mga pasensya pa ba tayo sa bawat isa? Marunong pa ba tayong magparaya, magpatawad sa kapwa sa kabila ng mga sama ng loob na ating nararanasan sa kapwa? Sa unang huling wika ng Panginoon, paano kaya ginawa ni Jesus ang pagpapatawad?
sa kabila ng mga hirap at pag-uusig na kanyang dinaranas. Ano ba ang nasa likod ng mga salitang, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa? Upang maunawahan po natin to, maiging balikan natin ang Ebanghelyo tungkol sa aral o turo sa pagpapatawad ayon kay Jesus. Sa Mateo Kabanata 18, talatang 21, ito ay turo ni Jesus sa pagpapatawad. Ang sinabi po dito, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin at kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi hanggang makipitong ulit ng 70. In English po, 70 times 7. Aba, napakahaba yatang pagpapatawad yon. Alam po natin, sa kultura ng Hudyo, ang mga numbers ay may corresponding meaning. Pag sinabi mong number 6 sa kanila, it symbolizes imperfect. Pag sinabi mong 7 is perfect. So yun yung nais ipahiwatig ng Panginoon dito, na ang pagpapatawad ay dapat perfecto. Sa isa pang turo ni Jesus tungkol sa pagpapatawad, ay binanggit niya ito sa panalangin, sa Ama namin, the Lord's Prayer, kung saan lagi nating sinasabi, Ama namin, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Tandaan natin, hindi natapos sa aral o salita yung mga binanggit ni Jesus tungkol sa pagpapatawad. Sapagkat ginawa niya ang pagpapatawad sa oras na kinakailangan magalit, na kinakailangan gumanti sa kapwa. Imagine that while Jesus is carrying the cross, walang tigil ang paghagupit, paggalapastangan, pag-aalimura sa Kanya. And yet, not a single word na mararinig mo sa Kanya. Not a single curse word. Kaya, si Jesus practice what He preach. Siya ay si Jesus. Tunay sa salita, tunay sa gawa. Kaya hindi nakakapagtaka na habang binabata ni Jesus ang hirap, sakit sa kanyang dinaras, ay patuloy niyang ipinangangaral ang pagpapatawad sa pamamagitan ng kanyang kilos at gawa. Kaya makikita natin sa ibang ebanghelyo ng Biblia, makikita natin doon na ang kanyang mga alagad ay witness sila, saksi sila sa Panginoong Yesus na siya ay tunay at makapangyarihan, hindi lamang sa salita, kundi sa kanyang gawa. Sapagkat kung paiiralin kasi ng ang pagkatao ni Jesus, mahirap gawin ang pagpapatawad. Dahil siya ay punong-puno ng banal na espiritu na pagtagumpayan niya ang kahinaan o ang kalikasan ng tao na ang gumanti ng gumawa ng kasamaan sa kanya. Tayo rin, hingin natin ang grasya ng Diyos sa pagpapatawad upang magkaroon tayo ng kapangyarihan na magpatawad din sa mga taong gumawa ng kasalanan sa atin. Kaya ang ibig sabihin ni Jesus ng pagpapatawad ay pagpapaupaya o pagpapasa Diyos ng lahat, dahil sa ganang atin bilang tao ay napakahirap magpatawad. Kaya magpapatawad tayo hindi dahil sa ating lakas, kundi sa tulong ng Diyos. Sabi sa Biblia, sa sulat ni San Pablo, the Spirit is willing, but the flesh is weak. Ang pagpapatawad ay isang paraan upang lumaya ka sa sama ng loob na yung dinadala sa mahabang panahon at makalaya ka sa sumpa ng kasalanan. Sabi ng isang writer, isang English writer, si Alexander Pope, to err is human, but to forgive is divine. Pero, paano nga ba ang magpatawad?
Hirap na ang kalooban ko. Araw-araw na lang naiisip ko ang pagtataksil na ginawa niya sa akin. Pagod na ako, bro. At hindi ko alam ang susunod kong hakbang para makaganti ako sa kanya. Ayaw ko na siyang makita kailan paman. Over my dead body. Yan ang mga salitang maririnig sa atin sa mga taong may dali-dalang pagkapighatian sa kanilang puso. Paano nga ba magpatawad? Lumapit tayo kay Jesus. Kausapin natin siya. At isumbong ang lahat nating hinanakit sa ating mga nagiging kaaway. Hingi natin ang banal na Espiritu Santo ng Diyos upang tayo lumaya sa tanikala ng galit, puot, hinanakit, sama ng loob at paghihiganti. Hindi mo ito magagawa, kapatid. Hindi mo ito magagawa. Ngunit magkagawa mo ito sa tulong ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Ngayon na ang oras na ito upang makalaya ka. Ating banggitin sa mga oras na ito habang nakabayubay si Jesus sa krus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang ikalawang wika. Tinuya siya ng isang mga salarin na nakabitin. At ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit, pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. At sumagot siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ika'y makakasama ko sa paraiso. Pagliyayan natin muna ang dalawang kriminal na sa pagitan ni Jesus. May dalawang uri ng magnanakaw sa pagitan ni Jesus. Una, si Gesmas o si Hestas ang tawag. At ang ikalawa naman, si Dimas. So, soon muna tayo kay Gesmas o kay Hestas. Isang arrogant thief. Isang arrogante sa kabila ng kanyang makasalanang buhay. Isang magnanakaw na walang remorse o konsensya sa kanyang ginawa. Sa halip, gusto pang tumakas at naghahanap pa ng madadamay. Diba? Ang sabi dun sa kasulatan, tiniya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Diba? Diba Diyos ka? Very common yan sa ating panahon. Diba Diyos ka? Bakit di mo ko pagpalain? Bakit di mo ko pagtanggol?
Ganito tayo minsan sa ating pong buhay eh. Para tayong nagiging si Jesmas, para tayong si Hestas na arrogante, lalo na kapag hindi natin nakukuha ang ating minimiti. Alam niyo po, sa bansang Hapon, o sa Korea, o maging sa iba't ibang bansa, kapag may opisyal na nasangkot sa isang krimen, at ito'y naging laman sila ng mga pahayagan, dahil sa kahihiyan, agad silang magbibitiw ng kanilang tungkulin bilang pagrespeto sa kanilang opisina at sa bayan. Nakalulungkot, sa Pilipinas, kabaliktaran ng nangyayari. Kapag ang isang opisyal o politiko ang na-involve sa isang krimen, bihira ka makakarinig na nagbibitiw sa tungkulin. O di kaya, bihira kang makakarinig ng umaamin sa kanyang pagkakamali. Sa halip, gagawa pa sila ng paraan upang takasan ang mga kaso na sinampas sa kanila. Very common yan ngayon, lalo na sa mga national issues ng ating bansa. Ang mga taong convicted criminal o gumawa ng kasalanan, siya pa ang may gana at lakas ng loob na mangutya, mga tuwiran sa mga kamali ang ginawa niya. Halimbawa na lang sa mga taong pumapatay, mga nagnanakaw ng kaban ng bayan, kadalasan wala kang maririnig na nagbitiw ng pwesto sa kahihiyan. At ang nakalungkot, sila pa yung tinitingala ng lipunan. In other words, no remorse at all. Walang pag-amin, walang pagsisisi, walang accountability, walang pakundangan, at higit sa lahat, wala ring paggalang sa batas, sa kapwa, at higit sa lahat, sa Diyos. Haya ng mga panalita ni Hestas. Tila baga na hindi na bago sa makabagong panahon ang ganitong estilo ni Hestas. Tingnan na lang natin sa mundo ng social media. Parang si Hestas pang lumalabas na mas tama kaysa kay Dimas at sa Panginoong Jesus. Dahil sa dami ng fake news, dami ng disinformation at mga trolls na nagkalat sa social media, parang tuloy na mas marami pang tagapagtanggol si Hestas na ayaw umamin sa kanyang kasalanan. Walang pag-amin, walang remorse, walang pagsisisi. Dumako naman tayo kay Dimas. Ito ang pinakamagandang parte. Si Dimas naman, in-acknowledge niya ang kanyang makasalanang buhay. The acknowledgement of his sinful life. Ang sabi sa ating kasulatan, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ko kapag nag-ahari ka na. Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon kakasamahin kita sa paraiso. Napakaganda, di po ba? Remember me. Bakit remember me? Madalas nating marinig ito, ang mga pangungusap na to. Hoy pre, di na kita maabot. Mag-abroad ka na ba? Pre, mayaman ka na. Mare, mayaman ka na pala. Huwag mo kong kalimutan ha. Huwag mo na akong kalimutan pag nasa abroad ka. O di kaya baka pag nanalo ka sa eleksyon, huwag mo kong kakalimutan ha. Remember me. O, parang ganon din yon kay Hestas, kay Dimas eh. Parang ganito rin ang sinabi ni Dimas, Lord, baka makalimutan mo ko dahil sa dami ko ng kasalanang nagawa. Baka nawala na ako sa listahan ng kalangitan. Baka kinalimutan na ako ng Diyos. Sa dami ng mga krimen na nagawa ko, hindi mo na ako papasukin ng langit. Sa dami ng krimen, dami kong ginawang kasalanan, remember me na lang, Lord. Alalahanin mo na lang ako. Pero, malilimutan nga ba ng Diyos tayo, lalo na kahit na punong-puno tayo ng kasalanan? Tandaan po natin, may sinabi sa Biblia, sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 49, talatang 12,
15. Ang sagot ni Yahweh, malilimutan kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal. Kung meron mang inang lumimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking palad. Naalala po natin yung awiting hindi kita malilimutan, di ba? Nakaukit ang pangalan daw natin sa palad ng Diyos. Kaya hindi tayo makakalimutan. Kaya what a humble words of a dying person at the last moment who sought refuge in the Lord. Sa tagpong ito, mamili tayo sa dalawang katayuan. Labanan natin ang pagiging arrogante o walang remorse, walang pag-amin sa kasalanan. Sa halip, humingi tayo ng awa sa Diyos. Gayahin natin si Demas na umaamin, humihingi ng habag sa Diyos. At sumagot siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ika'y makakasama ko sa paraiso. Ang ikatlong wika. At nang malapit na ang ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus ng napakalakas na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? At nang malapit na ang ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus ng napakalakas at sinabi, Eli, Eli, lama sabachthani, nang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Pinabayaan nga ba? Pinabayaan nga ba ang anak ng Diyos? Isang malakas at makapangyarihang panalangin. Isang pakikipag-usap ng anak sa kanyang ama. Isang malakas na tinig o sigaw na panalangin na narinig ng karamihan kung kaya't marami ang nagtakat na manghang. Si Elias nga ba ang propeta na tinatawag ni Jesus? Ngunit ama ang narinig nila. In other words, sino itong pinahihirapan nila? Anak ng Diyos? Marahil maraming dalubhasa sa kasulatan ng Lumang Tipan ang nabagabag sa ganitong pananalita. Sila'y nagtataka o tila nagpapahayag kung sino itong
pinako nila sa krus? Sino tong pinahirapan nila sa krus? Kaya kung babalikan natin ang propesiya sa lumang tipan, ay ganitong uri ng paghihirap na dadanasin ni Jesus. Makikita po natin yan sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi doon, "Yet it was the Lord's will to crush him, cause him to suffer, and to the Lord's make his life an offering for sin." Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. So, makatuwid, ito ay katuparan ng propesiya. Ang ginagawa ni Jesus ay katuparan talaga ng propesiya na itong Kristong nakapako ay tunay na anak na Diyos na siya magdadala sa ating mga kasalanan. Isang wake-up call na nakatayo at nakasaksi sa paghihirap at pagliligtas na ginagawa ni Jesus. Isang amang pinabayaan ng anak upang gawin ang isang misyon na ang kanyang anak lamang na si Jesus ang tanging at pwedeng gumawa. Ang pag-aalay at paghihirap upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan, matubos sa kasalanan. Ang sabi sa Isaiah chapter 53 verse 5, "But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed." Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Gaya ni Jesus, ikaw din ba ay binigyan ng responsibilidad dahil walang ibang choice kundi tupdin o akuin ng responsibilidad? Maaring single parent ka. Maaring nag-iisa ka lang upang isolve ang mabibigat na suliraning problema sa iyong pamilya. Mga problema sa pamilya o nakaramdaman. Maaring OFW ka na sobrang hirap na at pagtitiis mo, namimiss mo na ang pamilya mo at nahihirapan ka pa sa kasalukuyan mong trabaho pero wala kang magawa. No choice but akuhin ang responsibilidad. At sa panalangin mo, lagi mong sinasabi, "Lord, tulungan mo ko." Sinisigaw mo na sa Panginoon, "Lord, bakit mo ko pinabayaan?" Tandaan mo ito, kapatid. Sa mga oras na ito, nakikiisa ang Panginoong Hesus sa iyong paghihirap, sa iyong pag-iisa. Feeling mo ba nag-iisa ka na? Lalo na't manasa matindi kang pagsubok. Huwag kang magamba, kapatid. Dahil ginawa niya ni Jesus ang lahat. Siya na ang umako ng lahat ng hirap at sakit para sa katubusan nating mga makasalanan. Siya yung pinabayaan na magdusa para sa iyo at para sa akin. Kung ikaw ay nasa mabigat na problema ngayon, o mayroon kang mabigat na karamdaman, o natatakot ka, nalulumbay ka, tandaan mo ito. Inako na ni Jesus ang lahat. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan?
Ang ikaapat na wika. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na iyon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina, at ang kapatid na babaeng nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, kanyang sinabi, "Babae, narito ang iyong anak." Sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Ano ang gustong iparating ng kaganapang ito? Ito po ay isang salitang pagkalinga. Pagkalinga ng anak sa ina. Pagkalinga ni Kristo sa ating bilang mga Kristiyano. Sa bundok ng Kalbaryo, iba't ibang tinig ang maririnig. Tinig ng paghalakhak at pag-alipusta sa Diyos at sa kanyang mga followers. Tinig ng hagulgol ng mga sumusunod kay Jesus. At ang tinig ni Jesus na nagbibigay pa rin ng abiso at lakas sa lahat ng nakikinig sa kanya. Kung meron tayong dapat hangaan na tao maliban sa Panginoon, wala nang iba kundi ang kanyang ina, ang inang Birheng Maria. Tayo ay lumapit at humingi ng tulong sa ating ina na si Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Ang ikalimang wika. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." Mula hating gabi hanggang sa mga oras na ito ay sari-saring hirap ang kanyang naranasan. At sigurado,
hindi lang pagkauhaw sa tubig ang kanyang dinaranas, kundi maging gutom at matinding pagod. At kung babalikan natin ang Biblia, marami siyang aral at himala patungkol sa tubig. Isa na rito ang babaeng Samaritana na makikita natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 7, talatang 37, na kung saan sinabi niya, ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay mula sa puso ng sumasampala sa akin. Nariyan din ang sobrang lakas ng ulan at bagyo na nautusan niyang patigilin. Nariyan din ang magsabihin ng kanyang mga alagad na maging ang kalikasan ay tumatalima sa kanya. No? Ang sabi doon sa Mateo Kabanata 8, ang sabi doon, habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising. Panginoon, iligtas mo kami, mamamatay na kami. Sabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil niya ang hangin at alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat. Ano kayang uri ang taong ito? Maging ang hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Nariyan din na siya lumakad sa ibabaw ng tubig, defying the laws of gravity. Sa makatuwid, hindi siya pwedeng magkulang dahil siya ang tubig ng buhay. At kaya niyang paulanin sa mga oras na ito, gumawa ng himala upang mapawi ang kanyang pag-uuhaw. Pero bakit hindi siya gumagawa ng milagro? Tandaan natin, sa pagkakataong ito, pasan-pasan niya ang buong kasalanan ng sanlibutan. Dadadalan niya ang lahat ng pagkauhaw ng sanlibutan. Pagkauhaw mo at pagkauhaw ko. Hinayaan niya na siya ang magsakripisyo sa lahat, maging sa tubig, upang tubusin niya ang tao sa kasalanan. Ako'y nauuhaw ay hindi para sa kanya, kundi para sa iyo at para sa akin. Dahil karamihan sa atin, nauuhaw hindi sa material na bagay, nauuhaw tayo sa Espiritu ng Diyos na siyang magpupuno ng kakulangan sa ating buhay. Ang Espiritu ng Diyos na siyang susi ng kapatawaran, kagalingan, kalayaan sa anumang tanikala at katagumpayan sa daigdig na ito, sa anong panunukso ng dyablo at ng kasalanan. Ikaw ba'y nauuhaw sa tubig? Tubig ng pagmamahal, tubig ng kasaganahan, tubig ng kagalingan, tubig ng kaligayahan? Sambatin natin ito sa Panginoon ngayon. Hingin natin ang kabanal-banalang Espiritu Santo na punuin ang pagkauhaw sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Anyayahan natin ang banal na Espiritu Santo dahil siya lamang ang pwedeng magpawi ng lahat ng ating pagkauhaw. Ang banal na Espiritu Santo na pinangako ni Jesus na magiging kasama natin siya habang panahon. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu Santo at lahat sila'y muling magbabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Nauuhaw ako. Christus actus est proloris obediens suos
Ang ika-anim na wika. Nang masipsip na ni Jesus ang maasim na alak, ang sabi niya, naganap na. Nang masipsip na ni Jesus ang maasim na alak, ang sabi niya, naganap na. Natapos na. Sa sandaling ito, natapos na ang kanyang paghihirap. At ang inaantay na lang ng mga sundalong nagbabantay sa kanya ay ang tumigil ang kanyang paghinga. Natapos na ang kanyang misyon sa daigdig, ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Tetelestai, consumatum est. Alin ba ang natapos? Matalinghagang ito para sa atin. Subalit nung panahon na iyon, kapag sinabi mong tetelestai, isang Griegong salita, ang ibig sabihin noon ay bayad na o nabayaran na. Ngunit, alin ang nabayaran? Alin ang natapos bayaran? Ang kapangungusap na ito ay binubuo ng dalawang salita sa ating wika, natapos na. Ang isang salita lamang na orihinal na wika ng Ebanghelyong tetelestai. Mula sa nadiskubring papyri o kasulatan ng Griego, ang salitang tetelestai ay karaniwang ginagamit noong unang panahon para sabihing bayad na. Sa madaling salita, resibo. Noong panahon ni Jesus, kapag nagbayad ka ng buwis, bibigyan ka ng resibo at tatatakan ng ibig sabihin ng may salitang tetelestai. Ibig sabihin, bayad na ang buwis ng taong ito. Sa madaling salita, binayaran na ni Jesus ang ating pagkakautang, ang ating kasalanan na patungo sa spiritual na walang hanggang kamatayan. Binayaran ito hindi ng salapi o ginto, kundi ng kabanal-banalang dugo ng kataas-taasang anak ng Diyos para sa ating lahat. Past, present, future, kasalanang hindi mo pa ginagawa, binayaran na ni Kristo Jesus. Ang dugo niya ang naging tetelestai sa kabayaran ng ating kasalanan. Kung ating titingnan sa lumang tipan, sa banal na kasulatan, ang pambayad ng mga lingkod ng Diyos ay ang maamong kordero o tupa. Ang dugo ng tupa ang iaalay para sa kapatawaran ng ating kasalanan sa dambana ng Diyos. Isang hayop na malinis, walang physical defects, na siyang perfect, na isang offering para sa Diyos. Ngayon, sa bagong tipan, ay hindi na dugo ng tupa ang alay bilang pambayad ng kasalanan. Sa bagong tipan, si Kristo na mismo ang kataas-taasang anak ng Diyos na walang pahid na kasalanan, walang defects. Siya ang naging alay para sa kapatawaran ng ating kasalanan. The perfect offering, the perfect sacrifice. Kaya nga sa John chapter 1, ang sabi doon sa banal na kasulatan, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kaya nga po ba sa banal na misa, sinasabi doon, behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. At si Kristo, siya lamang ang karapat-dapat na mag-alay ng dugo para sa katubusan ng ating kasalanan. Sa mamamagitan ng kanyang kamatayan, binayaran niya ang ating kasalanan at sa muling pagkabuhay at pagkatagumpayan niya ang kamatayan. Natapos na rin ang pagbabayad ng kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ginawa na niya ang lahat para sa atin, ang pagbabayad ng kasalanan na dapat tayo ang tumanggap. Inako na niya lahat para sa ating kalayaan, para sa ating kasalanan, karamdaman at kamatayan. Ang tangi na lamang nating gagawin ay manalig, tanggapin siya sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis un celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna. Ang ikapitong wika. Nang magtatanghaling tapat na, hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain. Nawalan ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ano kaya ang kaganapan sa mga oras na iyon? Marahil na nahimik o tumigil ang daigdig sa oras na iyon sapagkat ang anak ng kataas-taasang anak ng Diyos ay lumisan sa daigdig. Kaya ang sabi dito sa aklat ni San Lucas, ang pagkamatay ni Jesus, nang magtataling tanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim ang buong lupain. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabig sa templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ng mga kawal at ng mga nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos at sinabi, tunay ngang matuwid ang taong ito. Maraming tao ang nagkakatipon doon at nanonood. Nang makita nila ang nangyari, umumuwi silang dinadakukan ang kanilang mga dibdib dahil sa lungkot. Nakatayo naman di sa kalayuan ng mga kasamahan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea. Pinakmasdan nila ang pangyayaring ito. Maraming natigilan sa pangungutya at pambabastos sa kanya. Natahimik na ang ingay ng buntok ng Kalbaryo nang sabihin ang mga katagang ito. Ang wika po sa ikalawang Pilipos, Kabanata 6, ang sabi dito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapatay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ng kanyang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya, naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Hanggang kamatayan sa krus ay obedient pa rin ang ating Panginoong Yesus. At ang kanyang paghahabwilin ng kanyang kaluluwa, isang makahulugan at payapang paglisan sa daigdig. Walang galit, walang puot, walang hinanakit, wala nang sa loob na iniwan sa lahat sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang mga kaaway. Sa Diyos pa rin ang kanyang bukang bibig sa dakong huli. Sumigaw siya ng malakas, Ama, sa kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Into thy hands, Lord, I commit my spirit. Napapanatag tayo kapag meron tayong taong pinagkakatiwalaan, di po ba?
Muli tingnan natin ang Kristo na nakapakos sa krus. Tingnan natin siya. Nakasulat doon, Indri, Jesus Nazareno, hari ng mga Hudyo. Isang hari na ang trono ay ang krus. Isang hari na kanyang dugo. At ang kanyang pagkahari, ang kanyang korona ay hindi ginto, kundi isang tinik. Sa makatuwid, wala siyang ibang maaasahan kundi ang kanyang Diyos. Hindi pera, hindi kayamanan, hindi kapangyarihan o anuman. Kung kaya't sa Diyos Ama lamang siya nagtitiwala hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Sa mga oras na ito, kanino ba tayo nagtitiwala? Saan ba tayo nagtitiwala? Tayo ba ay may inaasahang tao? May inaasahang kayamanan, kagandahan, at kapangyarihan? Dahil darating ang oras na wala itong magagawa sa ating buhay. Ang tanging pwede natin gawin ay asahan ang Diyos sa oras ng kagipitan. Ang sabi sa Biblia, sa Awit Kabanata 37, talatang 3, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, manahan kang ligtas sa lupain, kayawe mo hanapin ang kaligayahan, ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Pero, paano nga ba lumakas ang pagtitiwala natin sa Diyos araw-araw hanggang sa huling yugto ng ating buhay? Sa panahon kung saan ang impormasyon o ang internet o cellphone ay abot kamay ng karamihan, lalo na sa syudad, na isang click na lang maaari kang makasagap ng iba't ibang uri ng balita. Halong-halong mga sources on information ang nababasa, napapakinggan, napapanood at nasasagap. Ang kinaharap nating problema ngayon na sa kabila ng lahat ng ito, hindi na halos natin malaman kung ano ang totoo at hindi. Dumarami na rin ang mga kababayan nating naniniwala sa mga fake news na kadalasan nagiging basihan na rin ng kanilang katotohanan. Marami na rin mga nabibiktima nito, karamihan mga inosente, na dahil sa kakulangan ng kaalaman at impormasyon, nagiging bahagi na sila upang isadlak ang iba o idamay ang iba sa mabibigat na kalagayan at kapahamakan. So, paano nga ba lumakas ang pagtitiwala natin sa Diyos araw-araw? Una, alamin natin ang katotohanan. Ano nga ba ang katotohanan? Ang sabi sa Roma, Kabanata 3, talatang 23, ito ang katotohanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ano ba ang katotohanan? Ang katotohanan ay ito. Sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of life is eternal life through Christ Jesus our Lord. Sapagkat ang kabayaranan ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sino ba ang katotohanan? Ang sabi sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and through Him all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Sa pagsimula ay salita, sumasa Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. So ano tong salitang ito? Itong salitang ito ay nanaog sa atin. Sabi dun sa verse 40, and the Word was made flesh. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life.
gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan na ibigay ang kanyang bugtong na anak. Na sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang Kristo Jesus, itong Kristo Jesus na nakabayubay sa krus, na namatay para sa iyo at para sa akin. Kailangan tanggapin natin ang katotohanan ito. Dahil ang sabi niya sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. There's no other way, for Jesus is the way. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama liban lamang sa Panginoong ating si Jesus. So anong dapat nating gawin? Manalig tayo sa katotohanan. Na ang sabi sa banal na kasulatan sa Romans chapter 10 verse 9, that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe with your heart that God has raised him from dead, you will be saved. Si Jesus ang katotohanan na itinuturo ng Biblia at ng simbahang itinayo sa daigdig, ang simbahang Katolika. Tanggapin natin siya, manalig tayo sa kanya, ang kanyang mga aral, ang kanyang paghihirap, ang kamatayan at muling pagkabuhay. Kapatid, ikaw na nakikinig at inaabot ng mensaheng ito ng Panginoon sa mga oras na ito, na pagtiyagaan mo tong vlog na ito mula umpisa hanggang sa mga oras na ito. Mga salitang binitawan ng Panginoon, mga salitang nanghango sa banal na kasulatan. Ang mga salitang ito ay may kapangyarihan. May kapangyarihan palayain tayo, pasaganahin tayo, bigyan tayo ng kagalingan, bigyan tayo ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sandibutang ito. Kapatid, ikaw na nakikinig at inaabot ng mensaheng ito, maaaring OFW ka, maaaring ikaw ay single parent ka, mga na nahihirapan sa buhay, nagdarahog, nasa sakit at karamdaman, ikaw na aabot ng tinig na ito, baon ka sa pagkakautang, pinahihirapan ng masamang espiritu, alipin ng kasalanan, alipin ng lahat ng uri ng bisyo at kasalanan, malubhang sakit at karamdaman sa mga oras na ito. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ang magpapalaya sa iyo ngayon. Sa pamamagitan kanyang sugat at latay, tayo ay gumaling, pinalaya, binigyan ng buhay. Dahil ang sabi sa Isaiah chapter 53 verse 5, dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan, siya ay binugbog sa ating kasamaan. Dahil ay gumaling dahil sa mga pahirap na tinamu niya at sa mga hampas niya, kanyang tinanggap. By His stripes, we are healed. Kung tatanggapin natin siya, tatanggapin natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, mananakop, tagapagpagaling, Diyos, hari ng ating buhay. Kung mananalig tayo sa Kanya, tatanggapin siya. Tatanggapin din natin ang pagpapatawad, kagalingan, kalayaan, at bagong buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesucristo, aming Diyos at tagapagligtas, kaysa ng Espiritong Banal. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa iyong kamatayan sa krus, sa pagpapalaya mo sa amin sa lahat ng uri ng kasalanan, kasamaan, kahinaan, karamdaman, kahirapan. Salamat, Panginoon, at binubuksan mo, Panginoon, ang bagong opportunity, bagong buhay, bagong pag-asa. Dahil sa pamamagitan ng krus, napagtagumpayan mo ang sanlibutan, at kami rin, Panginoon, mapagtatagumpayan namin ang sanlibutan. Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga nakinig, nakipagmuni, sumaybaybay sa bawat salita mo, Panginoon. Sa videong ito, Panginoon, abutin mo, Panginoon, kaming lahat, kaming mga mahal namin sa buhay, ang aming mga pangangailangan. Sundan mo ito, Panginoon, ng himala, pagpapala at katagumpayan. Nananalig kami, Panginoon, na matapos ang Kwaresmang ito at sa iyong muling pagkabuhay, magkakaroon kami ng bagong pananaw, bagong pag-asa, bagong buhay sa piling mong Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong kamatayan sa krus. Hinihiling namin ang lahat ng aming panalangin sa tulong ni Mahal na Birheng Maria,
kasama ng mga santo at banal sa kalangitan, kaisa ng mga taong naglingkod ng tapat, mga martir sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo.